Okay, alright. So sorry no, nagkaroon ng disconnection sa internet. So predictions or behavior. Again, sabi natin no, hindi pwedeng excluded yung isa't isa sa pag-predict natin ng behavior. Hindi pwedeng traits or situation lang, 'di ba? So hindi pwedeng yung personality lang tapos environment lang yung nagko-cause ng behavior. Meron siyang gray area. Kaya ngayon sasabi natin na there's always a gray area, no. Hindi traits lang, hindi rin situation lang. Merong overlapses doon sa dalawang factor na yon. Okay? So, ano yung nangyayari doon? Ito yung example natin, no? So, attributing causality to the person or the situation. So, minsan, titignan natin. Halimbawa, yung bata daw, nahihirapan daw siyang mag-focus sa klase. Bakit kaya? No? Pwede natin sabihin na dalawang factor. Sabi na sa attribution theory, no, ina-attribute natin either sa internal dispositions niya o yung pagkatao niya or dun sa external, dun sa situation. So, paano kaya yun, no? Sabi sa attribution theory, dalawa yung nagiging factor ng pag-assess natin sa kanya. Una, baka situational, attributing behavior to the environment. Baka dahil, baka maingay yung lugar, nahihirapan siya sa mga classmates niya mag-focus, di siya marunong makisalamuha sa kanila, or predisposition, no? Yung pagkatao na talaga niya. Baka mamaya sabihin natin, ay, ako yung dispositional na niya yan, yung pagkatao niya, yung traits niya, no? Baka yun na yung dahilan. So, minsan sabihin natin, kasi tamad talaga siya, slow learner talaga yung bata, or talagang just plain stupid. Minsan may ganun, no? Na paghusga dun sa tao. And again, babalik tayo dun sa punto natin. That's the reason why people will yung mga major natin, no, major sa psychologists, no, should be, ano, better in, ano, in understanding other people. Kasi nga, hindi natin alam, maraming factor naman na makaka-apekto kung bakit ganun yung isang tao. Hindi natin pwedeng sabihin na, tingin ko tamad lang talaga to. Tingin ko dahil, ano lang talaga yan, no? Walang alam kasi yan, eh. Mga ganun, no? Masyado kang mabilis nun mag-judge. And whereas, kailangan tatantyahin muna natin, is it the situation ba? Is this, is this the cause by disposition o yung pinang pinaghuhugutan niya yung yung mga nangyari sa buhay niya, 'di ba? So hindi natin alam. So ngayon, yun ang pinupunto natin dito, no, sa kanina, no, na dalawang factor yung nagko-cause ng behavior ng tao. Yung isa yung traits, yung pagkatao niya, at yung isa ay situation. Hindi pwedeng isa lang ang nagko-cause niyan. Dalawa yan lagi. Nag-o-overlap yan lagi, no? Halimbawa na lang, no, napunta ka sa isang corrupt na agency sa gobyerno. No? Kunyari naging senador ka, no? Nasabi mo, gano'n naman talaga sila eh. Kunyari, no, sinisisi mo sa situation yung behavior mo. Ganun kasi sila dun sa Senado, talagang mga corrupt sila. Kaya naging corrupt na rin ako. No? Sinisi mo yung behavior mo sa situation lang. Whereas, psychology, no, sa field ng psychology, imposible na yung behavior mo ay cause ng environment alone. Meron ka dong involvement, meron ka dong traits tsaka personality, may kinalaman yung pagkatao mo. Bakit ka may involved sa ganun? Kung ayaw mo naman talaga dun sa mga ganung gawain, sa mga korupsyon, no? Ba't mo sisisihin lang yung environment? Kung ayaw mo talaga, ayaw mo talaga. Diba? Yun yung pinapunto ng natin, ng psychology natin. Hindi pwedeng basta na lang nagkakos ng behavior ay yung isang bagay lang. Ibig sabihin, dalawa yan, nagtutulong yan. No? Okay. Ngayon, nagkakaroon kasi tayo ng attribution error. Ano yung attribution error? Lagi ang sisilang natin ay, ano, ano, kapag tayo yung may problema, kapag internal yung problema, ang sisi natin ay external. Halimbawa, no? Kanyari ganito, alamat ng mga late student, si Kate tsaka si Charles. Oo, yan, dapat picture ko dapat yan eh. In-AI ko yan eh. Kaya ba't ganyan itsura? Sabi niya, oy, ba't na-late ka sa class? Sabi no, ba't ka late ka sa class? Sabi niya, kasi po yung, yung jeep na tinigilan daw niya, no? Na sinakyan niya, tinitigilan lahat ng gasoline station. Sabi niya, kasi po, ewan ko ba dun sa, sa gasoline station na, ay dun sa jeepney, no? Lahat ng gasoline station tinigilan. Kaya ako na late. Ibig sabihin, ang sinisisi mo dun sa pagiging late mo ay external factor, no?
Ngayon, sabi nung teacher mo, ng prof mo, eh bakit si Kay kanina na late din? Bakit kaya ganun yun? Ika-group mo yun, di ba? Bakit na late yun? Sabi niya, si Kay, ba't na late? Sabi niya, ba't na late si Kay? Ay, tamad kasi talaga yun, no? Tamad talaga yan. Talagang, ako kasi, kasalanan ng driver kung bakit ako na late. Yan si Kay, tamad kasi. Imaginin mo yun, no? Ang pinapunto ng attribution error, no? Kapag daw, ang problema natin ay tayo, ang sisi natin ay ibang tao. Kasi kaya po ako na late. Kasi yung jeepney driver kung saan saan nagpagasolina eh. Pero kapag yung ibang tao naman yung may problema, ang sisi agad natin ay yung, ano, yung pagkatao nila. Okay? Nagets mo ba? So, ganun nangyayari, no? Kapag sinisigan ng, kung pinagalitan ka ng nanay mo, no? Bakit ang baba ng score mo dito? Yung prof ko kasi yung prof ko kasi ganyan talaga, ang baba magbigay. Sobrang sobrang kuripot sa grade, ang baba-baba magbigay, ganun talaga, ugali. Tapos sabi mo naman, pag tinanong ka nung classmate, nung mama mo, no, bakit yung kapatid mo, ang baba din ng grade, ganun ba yung prof din nila? Ay, si Bunso, bobo talaga yun eh. Kaya ganun. Imagine mo yun, no? Kapag ibang tao yung may nangyaring problema sa kanila, imbis na tignan mo rin yung perspective na baka sa environment yung cause, hindi. Ang sisi mo agad ay yung internal nila o yung traits nila o yung personality nila. Sabi mo agad, bobo kasi yan, kaya bagsak yan. Pero ako kaya ako bagsak. Kasi yung teacher ko, ano yun eh, strict talaga yung magbigay ng grades, di ba? Imagine mo yun. So that's the attribution error. Ang sabi sa attribution error, kapag may problema, no, usually ang sisi daw natin ay ano, outside from ourselves, no. Tendency for observers to underestimate situational influences. Pag nag-observe tayo, hindi natin sinisisi yung situation. Ang nakikita lang natin sa ibang tao ay yung pagkatao nila. Itamad kasi yan, kaya yan, ganyan. Pero kung pag sinabihan, for example, pag mabuti naman yung nangyari, no? Bawa, sabi sa'yo ng prof mo, ang ganda ng gawa nyo dito sa, ano nyo sa experiment nyo Sabi mo, no? Ako lang to. Nagugulat ka pa, teacher. Prof, nagugulat ka pa naman. Ako lang to. Talaga namang magaling ako eh. Tapos binanatan ka, no? Ba't nung nakaraan, ang pangit ng experiment nyo? Sir, atin-atin lang to. Yung kagroup ko kasi. Biglang sisi mo na agad, ibang tao, no? Yung kagroup ko kasi, sir, di nag-cooperate eh. Ba't ngayon, ang ganda-ganda ng gawa mo? Syempre, ako yung ano dyan. Ako yung nag-leader dyan eh. Diba? Imagine mo, pag mabuti na, no? Ang sisi mo agad, sarili mo, no? Pero pag sama yung nangyari, ang sisi mo agad, yung kagroup mo na. So, ganun din yung attribution error, no? Kapag may nangyayari, kapag masama, yung nangyari sa'yo, ang sisi mo, ibang tao. Kapag naman mabuti yung nangyari sa'yo, ang sisi mo naman, sa'yo lang. Kasi mabuti naman eh. Ah, ganun yung nangyayari. And ang punto natin, minsan, yung mga biases natin, yung nakaka-apekto sa mga desisyon natin or yung paano natin tignan yung mga bagay-bagay. Okay? Now, anong pinupunto natin? Sa psychology po, dapat ma-lesson po yung mga biases natin, especially kapag nagko-conduct po tayo ng experiment. Okay. So, tignan natin, ano po ba yung characteristic ng modern science? Number one, the scientific mentality. Behavior must follow a natural order. Therefore, it can be predicted. So, mentality kasi natin na yung behavior ng tao, sa psychology especially, yung behavior ng tao ay, may order naman yun bakit nangyari yun. Ibig sabihin, pwede nating ma-predict kung bakit magiging ganun yung isang tao sa susunod ano, na pangyayari sa future. And sa totoo, ayun po ang main goal ng psychology. That's to predict yung magiging behavior ng mga tao para makapaghanda tayo kung ano yung pwede nating gawin kapag nangyari ulit yun. So, bakit ganun, sir? Paano yun? Ngayon, halimbawa ganito, no? If you're working sa HR, obviously, no? Pag mga graduate na kayo, mga psych major, you would be in a course ng ano nyo, ng profession nyo, no? Pwedeng mapunta kayo sa human resource. No? Now, halimbawa, sa research natin sa psychology, alam natin na kapag ang isang tao ay naka-experience ng life tuloy, ng death sa pamilya o may namatayan sila, alam natin na hindi yan papasok sa trabaho. Matayan yan eh. Diba? Alam natin. So, ibig sabihin, yung behavior na hindi nila pagpasok,
alam natin ang nagkukos nun. Dahil may death sa family. So, ibig sabihin, kapag in-apply natin yung application ng learning ng behavior na yon sa field ng trabaho, bawa alam natin, namatayan sina paring ano, no? O kaya yung kumpare talaga, no? Bawa yung office manager no, na si Daniel. Yan yung manager nyo doon sa office, namatayan sila ng parent nila. Ngayon, obviously, alam natin na hindi magtatrabaho to, absent to. Ngayon, kailangan meron kayong rulings sa ano, sa office, sa human resource kung paano nyo matutulungan yung tao. Bawa, bibigyan po namin siya ng leave kapag may death sa family. Iba po yun sa leave ng um, vacation leave, iba rin yung sickness leave. Bibigyan po namin siya ng paid leave since nagmo-mourn siya, no? So, pwede po yun. Pwedeng konsuelo nyo yun sa tao. Sabi nyo kay Daniel, Daniel, o alang, hindi ka pumasok. Bayad naman yun. Sabi niya, hindi ko po ilalagay sa leave. Hindi, ibang leave yun. Parang morning leave o kaya pagluluksa na leave. Bibigyan ka namin ng leave para dyan sa pagluluksa mo muna. Sige, walang problema. Bayad ka dun sa absent mo. We'll give you 2 weeks ng paid absent, paid leave. So, iba pa yun sa vacation mo, iba pa yun sa iyong sick leave. O, parang gano'n. So, ano yun? So, ibig sabihin, alam natin na mangyayari yon kapag ang tao ay namatay, hindi sila papasok. Ngayon, pwede nating gawa na ng policy in the future para kapag nangyari sa employee, alam natin anong i-apply nating policy. So, yun yung sinasabi dyan. Behavior must follow a natural order, therefore, it can be predicted. Alam mo na ganito yung gagawin ng isang bata kapag binubuli din siya. Kapag nabully yung bata, malamang minsan nagpa-fluctuate yung grades nun eh. Diba? So pag nalaman mo na nag nabully na siya, ay nako, malamang sa mga susunod na test nito, bagsak to kasi nabubully eh. Diba? So again, ang sinasabi niyan, behavior must follow a natural order, therefore it can be predicted. So hindi naman basta-basta magkakaroon ng problema yung bata kung hindi siya nabubully. O kaya hindi naman siya basta babagsak sa mga quiz niya kung walang nangyayari. So, kung alam mo, kung tingin mo may problema na siya sa test niya bigla-bigla, baka may nangyari behavior na hindi natin nakikita, baka may nangyari sa tao. Kaya nagpalit yung behavior niya. Okay, so yun yung sinasabi natin. And as a psychology major, ito lang po yung ano natin, no? Paalala natin, behavior doesn't change over time. Hindi yan, doesn't just change, ano lang, overnight. No? Hindi nagbabago yung isang ugali ng tao overnight lang. Halimbawa, ganito siya ngayon, kinabukasan nag-iba na siya ng ugali, hindi yun nangyayari. Anong ibig ko sabihin doon? Something has to happen continually or gradually para mabago yung ugali niya. Halimbawa, kanya mag-best friend kayo, no? Kung pag nagkukwento sa'yo yung kaibigan mo, hindi ka nakikinig, no? Hindi ka nakikinig. Tapos, hindi naman agad titigil ng pagkukwento sa'yo yung best friend mo kahit kung isang beses ka lang hindi makinig sa kanya. Siyempre, pag may problema ulit siya, magkukwento siya ulit sa'yo. Tapos, napansin niya, hindi na naman nakikinig to. Ito na nga lang kinakwentuhan ko ng problema ko, parang hindi naman ako iniintindi. Eventually, few times pa, syempre, kung yung best friend niya, magkukwento pa rin siya sa'yo. Tapos, nakita niya siguro pang 5 beses, no? Wala talaga to. Bahala ka na, hindi na ako magkukwento sa'yo. Magtataka ka, no? Ba't kaya ganun si ano, di na siya nagkukwento? Ang punto ko lagi, kapag sinasabi ko sa mga bata, no? Behavior doesn't change overnight. Hindi nagbabago yung tao ng isang gabi lang. May ginawa ka dyan ng matagal na panahon para siya magbago. Hindi yan basta nag-away lang kayo, iba na yung ugali. Hindi. Malamang sa malamang, narindi na yan sa'yo. And naniniwala ba kayo doon? No? So, ganun yung pinapunto natin. Na behavior must follow a natural order. Therefore, it can be predicted. So, pwede natin ma-predict na kapag ikaw, ginawa mo na naman yung sa bago mong kaibigan, malamang sa malamang, may pagkakataon na hindi ka na nila kakausapin. Kasi, yung ugali mo laging ganun eh. Okay, so yun yung sinasabi natin yan. Next. Gathering empirical data. Data are observable or experienced. Sa scientific method, obviously, data should be observable o nakikita. Now, ayan, pabalik tayo sa Greece. Ayan. Sabi ni Aristotle, ayan, hello, paring Aristotle. Ganyan. Sabi ni Aristotle, no,
advocated systematic observation and careful classification of natural occurring events. An important characteristic of empirical data is that they can be verified or disproved through investigation. So, ano yung pinupunto natin doon? Sabi, sabi ni Aristotle, ano, yung mga natural occurring behavior, no, pwede natin silang pag-aralan kapag meron tayong nakikita o na-observe. Tapos, pwede natin tignan kung totoo ba yun, kung nagkatotohanan ba yun, base dun sa mga observable na data na nakikita natin. So, importante na may data tayong hawak. Yan ang pinupunto ni Aristotle dyan. Okay? In order to make a scientific assumption, kailangan meron tayong nakikita ang mga data, nakahawakan na data. Okay? Para ano natin, ma-disprove natin kung totoo nga ba yung hypothesis natin o kung hindi. Now, sa field ng psychology, yung data are are hard to to be are hard to make it a tangible thing, no? Kasi bakit? Sa psychology kasi ang minimeasure natin emotions, no? Yung anxious anxiety niya, being anxious, happiness niya. So, paano natin i-measure yun? Nang scientifically, ang hirap kasi nga pwedeng pwedeng masaya yung tao pero hindi mo makikita na masaya siya. Pero masaya siya. Pero hindi siya ngumingiti. Hindi mo basta ma-measure yun. Hindi mo basta ma-observe. Hindi naman nakangiti si ano pero alam ko masaya yan. Diba? Meron, contrastingly, may mga tao na malungkot, sobrang lungkot, no? Pero alam mo na, ano, na hindi mo makikita sa kanila na malungkot sila. Kasi nga, pag tinignan mo, parang wala lang sa kanila, parang lang, kalma-kalma lang yung nila, no? Yung state nila. Pero sa katotohanan, sobrang lungkot na ng mga tao na yun. So yun yung mahirap sa field ng psychology. Kasi nga, yung mga observable na data, hindi agad-agad yan basta na-achieve sa psychology. That's where ano, the psychological test comes in. Papatas natin yung tao, tignan natin ano ba yung anxiety level niya. Therefore, pag ganun, tangible na ano, yung data natin. Ibig sabihin, pwede na nating ma-measure. Kasi sinagot na naman yung survey natin, sabi niya, malungkot siya. We asked them to answer the survey. Sabi niya, yes po. I'm feeling down, ganito yung nararamdaman ko. So, alam natin, mukhang meron nga siyang pinagdadaanan. No? Yun ang pinupunta natin dito sa field ng psychology. Unlike other fields, no, mabilis makapag-observe ng data. Kunyari sa physics, no, o sa chemistry, pag ganito yung naging reaction ng dalawang chemical, yun na yun, data mo na yun. Kasi observable agad eh. Sa field kasi ng psychology, hindi mo basta pwedeng tignan, mukhang malungkot si Pedro. Malungkot kaya talaga siya? Hindi natin alam, kahit mukha siyang malungkot. Baka mamaya, hindi lang siya nagre-react. Pero totoo, masaya naman siya. May mga ganun naman eh. And hinahide lang nila yung damdamin nila. Diba? Totoo naman. Okay. So, tignan na natin. Next. Okay, so, ayan. Ayan, sinasabi lang natin. Empirical data. Parang yung kay kay SpongeBob. Imagination. Diba? Okay, next. Tignan natin, no? Ano ba yung mga, isa pa, seeking general principles daw. A hypothesis is a potential explanation of narrow phenomena. A scientific theory is an in-depth explanation that applies to a wide range of phenomena, and a law is a statement about an observed phenomena or a unifying concept. Okay. So, kailangan daw, a scientific method ay nagsisik daw ng general principle o kaya yung generalization. Okay? So, halimbawa, tingin natin kapag ganito yung behavior niya, malamang sa malamang malungkot siya. Kapag ganito yung inak niya, malamang sa malamang masaya siya. Ganun yung sinisik natin, no? Pero, again, ang pinupunta natin ay ganito. Sa psychology, mahirap po yan. No? Hindi natin yan basta-basta pwedeng ma-generalize yung mga nangyayari sa isang tao sa field ng psychology. Kasi, sometimes, hindi yan obvious, no? Hindi mo siya nakikita ng direkta. Okay? Ito yung example natin. Kunyari, yung gravity. Yung law of description ng gravity na, no? Ganyan siya, no? Sabi, law or descriptions, open mathematical description of natural phenomena. For example, Newton's law of gravity, no? So, this law simply describe the observation, pero not how they work. Pero sabi niya, Coppinger pointed out that the law of gravity was discovered by Isaac Newton in 17th century. The law mathematically described how two different bodies of the universe interact with each other. So again, pag sa field ng mga physics, ganyan lang, no?
pwede natin tignan, sige, tignan natin yung mga hypothesis natin kung magkakatotoo. Tignan natin, gawin natin siyang theory. Pag marami ng research na nagpapatunay nun, pwede na siya maging law, no? Kapag maraming ah, mga mga research ng mga iba't ibang lugar, tapos tingnan natin, o pare-pares yung nagiging resulta. Maybe, pwede natin i-generalize na ganun talaga yung mangyayari. So, yun, no, parang tayo, alam natin na kapag binagsak mo yung isang ballpen galing sa taas, babagsak siya kasi alam natin yung law ng gravity. Kasi sobrang dami nating research na ginawa na alam natin na malamang babagsak yan kasi may gravity. No? So may ibig sabihin, ano yung pinupunto natin, sir? Pinupunto natin, no? Patungkol sa scientific research, no? Isasabi natin dito, no? Hypothesis muna, o tingin ko kapag binagsak ko itong ballpen, babagsak siya dahil may gravity. Tapos, scientific theory is an in-depth explanation that applies to a wide range of phenomena. Sige, mag-experiment tayo. Tignan natin, sa buong mundo ba kapag inawakan natin yung ballpen, binagsak natin, babagsak ba siya pababa? It did. Bumagsak nga talaga. So ngayon, kapag maraming ka ng research na gano'n, gano'n yung nangyayari, no? Iba't iba yung binibitawan mo sa ere, bumabagsak siya, baka malamang may gravity nga. So a law is a statement about observed phenomena and unifying concept. Pwede na tayong gumawa ng generalization, unifying concept regarding dun sa law ng gravity. And that's easily said than done sa psychology. Mahirap yun patunayan basta-basta sa field ng psychology. Sa physics, madali, no? Pag experimental lang, pag yun lumabas, edi yun. Sa, sa atin sa psychology, hindi siya ganun kadali, no? Kasi nga, halimbawa, nakita natin, kapag ganito yung isang behavior ng tao, malamang masaya siya. Kapag ganito yung behavior ng tao, malamang malungkot siya. Hindi yun laging tama sa, ano, sa psychology. Minsan iba yung behavior ng tao eh, sa nararamdaman niya. Kaya hindi yun basta pwedeng maging unifying concept, hindi yun basta pwedeng mag-generalize. Kasi nga, iba't iba yung nangyayari sa mga tao. Hindi siya ganun-ganun, no, ka-easily determined ng isang behavior lang. Kaya that's where ano, the, the problem with psychology comes in. Sobrang hirap, hindi ganun kadali. Okay? Yan. Sabi nga, theories pull together or unify diverse sets of scientific facts into an organic scheme, no? Such as general principles, sets, or rules, no? Okay, so testing predictions stemming from theory has been the cornerstone of psychological science. Now, balik muna tayo, no? That's the reason kung bakit yung mga theory ng mga psychoanalytic, yung mga old theory na Sigmund Freud, no? Hindi natin siya mapatunayan, hindi natin siya ma-debunk din kasi nga hindi natin siya matest eh. Kailangan natetest kasi natin yung mga predictions natin. Kung hindi natin siya matest, paano yun? Paano yun? Naging ba? Naging katotohanan. Okay. So, kunyari, may example tayo, no? May prediction tayo. Sabi natin, prediction natin, hypothesis natin, Filipinos whose parents are separated will have their own problem with their own relationship. So, gagamitin natin, methodology natin, survey questionnaires. Participants natin na age 18 to 30. Ngayon, according sa theory ni, ni Bowlby, no? Attachment theory ni Bowlby na, yung mga tao daw talaga, they form attachment earlier, no? Doon sa mga nila, sa mga caretaker nila, sa mga magulang. Ang sinasabi niyan, paano kapag naghiwalay yung mga magulang? Nagkakaroon ba talaga ng problema kapag nag-separated yung mga magulang? Okay, ayan, people with adverse childhood experiences experience higher incidence of, ayan. So yun daw mga tao, mga bata na may problema nung habang lumalaki sila, nakaka-experience daw sila ng mga, number one, substance abuse, no? Or substance use. Bawi, nagiging, alcoholic, drug addict, yung mga ganun, no? So, ayun, no? Substance use yun, no? Next, suicide. So, yun daw mga bata na sa ganung pamilya ay nagkakaroon din ng suicide na, no? Na madalas. Kasi nga, obviously, if dumanas sila ng worst na childhood, malamang may chance na makaisip sila ng suicide or magkaroon sila ng depression. And yun din, yung cardiovascular disease, no? Yung sakit sa puso. Kasi nga, di ba sabi natin, no? Yung heart literally breaks kapag nakakaramdam ng malakas na damdamin, no? Na extreme na feeling, no? The heart can literally break. Kaya humihina din talaga yung mga puso nila, madalas silang magkaroon ng cardiovascular disease, mga
heart heart problems ano, kapag adverse daw yung childhood nila. Bakit? Kasi nga, lumaki sila sa environment na stressful. Kaya, naapektuhan na rin yung physical health nila. Next is, it's an obvious one, no, depression. Depression is usually, seen kapag yung isang mga, sets ng mga tao or mga bata ay, may nanggaling sa hindi magandang, background, no? Kakaroon sila ng depression. Okay. So, yun ang pinupunto natin dito, no? Na, ano, yung mga predictions natin or yung general principle natin, pwede nating i-apply sa ganyan. Kasi nga, nakita natin na maraming research dito sa theory ni Bowlby, attachment theory, no? Maraming research kasi si Bowlby, no? Na kapag nakita natin, talagang ganun yung, nagiging resulta lagi, no? Pinadaan ni research natin yung iba't ibang culture, no? Qualitative research yung ganyan, na tinignan natin, sino ba sa kanila yung may mga broken family or adverse childhood, no? Di kahit di broken, magulo lang yung pamilya nila, no? Minsan kasi kahit naman broken family, and I'm always advocate of this, no? Mas better na, wag na po kayo magsama kung nagsasakitan kayo at nakikita kayo ng bata. Minsan mas okay pa yun. And kid lives better kapag ganun, no? Lumalaki sila ng better kapag yung magulang nila ay separated kasi pag magkasama nagsasakitan. So okay pa yun, natatanggap ng bata. Pag tin-interview mo sila, okay po yun kasi at least hindi na nasasaktan ni Papa si Mama kasi magkahiwalay sila. Mas okay naman sila kapag magkaibigan sila. Mas okay po yung relasyon nila. 'Di ba? Mas okay pa yun kaysa nakikita ng bata na nagsasakitan kayo habang lumalaki siya. So, yun yung sinasabi diyan na nagkakaroon ng people with adverse childhood experience higher incidence of, ayan, mas nagkakaroon sila ng pagiging, substance abuser, no? Nagkakaroon ng alcoholism, mga ganun, no? Suicide, depression, ayan. So, mas better po, no? To lessen yung mga ganung pangyayari sa buhay ng bata. Mas okay pa minsan talaga na separated yung mga parents kesa nagsasama sila at nagpapatayan naman sa loob ng bahay. Okay? Next, ano pa yung isang certain technique sa scientific method? Good thinking or parsimony principle. Sabi sa parsimony principle is typically connected with classic Occam razor in philosophy, which states that entities should not be multiplied beyond necessities. Hence, whenever we have different explanation of the observed data, the simplest one is preferable. Okay, anong pinupunto natin ng good thinking? Baka mamaya sobrang complicated naman ng deductions mo kung bakit nangyari to. Eh sa katotohanan, 'di ba? Ito lang yung sagot. Iba pala. Halimbawa, no? Tataka ka, ba't di na kaya sumasama yung kaibigan ko sa akin pag umaalis, no? Kunyari, ganun yung, mo, no? Ngayon, sobrang complicated ng assumption mo, no? Baka nagalit sa akin yun. Ay, baka nung nakaraan, baka nung di ko siya nalibre, ay, baka nung nagtalo kami nung nakaraan, baka nung napahiya siya, baka nung nagalit siya, no? Dami mo nang inisip, no? Pero totoo, pag tinanong mo siya, ba't ba hindi ka na sumasama? Hindi, kasi parang nagtitipid-tipid lang ako, nahihirapan lang ako sa gastos. So, maisip mo, yun lang ba? Yun lang ba yung dahilan mo kung bakit ka nagkaroon ng problema? Kung ba't di ka sumasama, no? Kaya minsan, sabi sa good thinking, baka mamaya sobrang, especially, no, sa research, no? Ang dami mo nang inisip, ang dami mo nang sinabi sa katotohanan. Eh, kaya ka lang naman hindi sinasama ng kaibigan mo kasi nagtitipid lang siya. Yun lang yung sagot. So, yun yung sinasabi sa good thinking. Now, ito yung example natin, no? Sa isang university, nakita nila na yung mga babae, mga women na na students are losing weight. Everyone's losing weight. Nagtataka sila, meron bang mas dito, no? Hysteria, lahat ba may anorexia na, may anorexia, may bulimia na ba? Ano bang nangyayari? Depressed ba yung student natin? Ano bang nangyayari sa kanila? Baka may nangyayari sa campus na di natin alam ba? Women are losing weight. Ano ba nangyayari? Sinasadya ba nila yan? Meron bang naging problema? Meron bang mga drugs na iniinom sila? Sobrang OA, no? Sobrang OA. Tapos they figure out na, ano, may social contagion lang pala. Ginagaya lang pala nila yung isa't isa, no? Ay, ang sexy ni nagpapapayat siya. Ay, magpapapayat nga rin ako. Ganyan lang naman, social contagion lang pala. Ginaya lang pala nila yung isa nilang nakitang estudyante. And lahat sila gusto lang
gusto lang magpapayat. Yung university, akala naman nila baka may nangyayaring delubyo o problema, no? So, yun yung pinupunto ng good thinking. Maybe the simplest explanation is the right one. Baka yung pinakamadaling paliwanag ay yun yung tama. Na don't overcomplicate things. Tignan mo na muna yung sa perspective na ito lang yung problema. Baka naman yun talaga lang, madali lang. Ibig sabihin, di masyadong troubling.